meron naman akong gagawin isang Mitsu na MDF-16. Ayan yung kanyang model. Ang kanyang problem ay hindi umaandar, at ipa-plug in natin, tapos ikutin natin yung kanyang switch. Ayan o, wala. Okay, bunutin natin, tapos i-check natin yung PLC. Ayan, napakalambot. Alogin natin up and down, left and right, walang alog. Atake natin paurong at paabanti, wala, maluwag din. Binuksan ko na yung kanyang front screen kasi para mabilis tayo. Binuksan ko na rin yung takip, tinanggal na natin lahat dito at ating titestirin para makita yung ating gagawin. Ito, lagay natin yung ating test probe dito, lagay natin sa OL, tapos select natin sa key para makita natin kahit na mahawakan ay hindi maggagalaw yung number. So ikutin natin yung kanyang switch. Ayan, tingnan natin. Okay, so yung number wala, ikutin natin, wala din, ikutin natin ulit, wala pa din. So kahit anong ikot natin dito, hindi gumagalaw. Next natin gagawin is ganito, itusok natin dito sa dalawang butas ang ating test probe. Ito, dalawa. Tapos hanapin natin sa taas yung kanyang kapasitor. Ito, mabanti natin kasi tatakpan yung ating tester. I-check natin dito kung tumatagos yung ating cord. Ito, merong 48. Lagay natin dito sa gitna, merong short. Okay, so ibig sabihin yung buo yung ating cord. So naka-number 2 ang setting kasi pag nilagay natin sa gitna ay short. Ayan, so ibig sabihin 47, dito ay 46. So 1 ohms yung difference, 46. Kaya nag-aaral tayo na maggamit ng isang kamay. So i-off natin 1 at 0. So kung i-check natin dito sa gitna, wala. Switch natin sa gilid, wala din. Switch natin dito sa number 1 ay wala din. So ibig sabihin gumagana yung switch. At pag nilagay natin sa ito, hanapin natin isa lang yung ating lagyan. Hanapin ko yung sa kapasitor. Ito, wala. Hanapin ko yung sa speed, wala din. Okay, ibig sabihin ito ay open. Yan, lagyan natin ng tanda dito. Yan, so dito tayo sa kabila. Yan, ito yung ating susukatin kung buo yung dito sa common. Ayan, ito meron 0. Ito binalatan ko na para madali tayo. Ito, tapos kunin natin ito dito. Ayan, i-click natin. Ayan, na-clip na natin. I-check natin ngayon kung ito yung ilagay natin dito sa number 3. Meron tayong 540. Lagay natin sa number 2. Hindi lang makita, pero meron tayong 600 or 586. Ilagay natin sa number 1. Meron tayong 632. Diba? So yan yung sinasabi ko na 300 kung manipis, 540 tapos 586, tapos 632. So 500 plus to 600 plus yung kanyang 1, 2, 3 kapag manipis. Ngayon, ito yung line capacitor. Okay, line capacitor. Yan po yung kanyang connection. So idugtong natin ito dito, ilagay natin. Ngayon,
yung ating susunod na gagawin dito is, alam naman natin na yun na yung una nating na lagyan. Yan yung line capacitor at ito yung starting coil. So magkaparehas yung wire, puro itim. Paano natin i-identify? Una-una dito sa tester na ginagamit natin, pag yung tama yung ating natumbok na wire, yung reading from 1 up to 3 mula sa mataas na resistance pababa, yan po yung kung tama yung ating pagkonekta. Kagaya nito, papakita natin sa inyo gamit yung ating aparato or yung ating tester. Ayan, ikutin natin sa number 1, lagay natin muna sa 0, lagay natin sa number 1, nasa 634, lagay natin sa number 2, 590, lagay natin sa number 3 ay nasa 542. Ibig sabihin po, habang tumataas or habang tumataas yung number, bumababa yung kanyang resistance, na kung saan ay umiikli yung wire or nagbabawas yung rewind or yung wind, kaya po bumibilis yung ikot ng motor. Ngayon, ito ang ating titingnan. Halimbawa, ito, nagkamali tayo. Halimbawa, pag ganyan, ang mangyayari po, yung ikot ng motor dahil nakatalikod sa atin ay papunta dito. Yan. Pero kung nakaharap sa atin, yan ay clockwise. So, i-plug in natin para makita ninyo. Plug in po natin. Ayan. O, diba? Ayan ang clockwise. At dahil yan po ay naka number 3, mabilis siya tingnan. Pero pag number 1 po, ilagay natin sa number 1. Ayan, naka number 1 tayo. So, i-plug in natin. Makikita nyo, ayan o. Mahina yung kanyang ikot. Diba? So, pag nagkabaliktad, halimbawa ito, ilagay natin dito, naka-unplug na yan ha, para hindi tayo makuryente. So, ilagay ko lang muna dito sa isang nabalatan din. Ngayon, makikita nyo dito na ang ikot ng ilisi ay pabalik. Kung nakaharap tayo sa electric fan, ito ay magiging counterclockwise. Pero dahil nakatalikod, ito ay magiging clockwise na. Pero yung hangin papunta sa likod. Ayan o. Di ba? At makikita nyo mabilis. Pero yung hangin sa likod, mabilis siya, pero yung hangin sa likod, paulit-ulit tayo Okay, ngayon, dahil ang sabi ko sa inyo na pag baliktad po, yung 1, 2, and 3 ay baliktad din. Kaya yung 1 mabilis, yung number 3 dito, yan yung mabagal pag baliktad yung nakalagay dito. So ilagay natin sa number 1. Kung makikita nyo, mababa yung resistance, 310. Yung number 2, 356. So tumaas ng bagya. Pag number 3 ay nagiging 400. So yung 1 mabilis, tapos number 2 hihina, at sa number 3 ang pinakamahina. So baliktad siya at baliktad yung ikot ng ating ilisi. So hangin ay papunta sa likod din. So yan po pag nagbaliktad. Ang tama po ay clockwise. And then 1 mahina, number 2 bibilis, at number 3 siya yung pinakamabilis. Ngayon, dahil sabi ko nga ay mali yung ating pagkabit, kasi ipinakita lang natin na mali kung ano ang resulta kung magkamali, hindi siya masusunog kung madaliin lang. So nabunot na natin sa outlet at ibalik natin siya dito. At itong wire pala na nakahanger, ito yung dumadaan dito sa nakabalot papunta sa ating motor. So nag-bypass lang tayo muna para i-demo yung kaganapan dito. Ngayon, i-plug in natin. Ayan o. So mahina yung number 1. 'Di ba? Kaya naputol yung thermal fuse dahil mahina po yung kanyang ikot, dahil meron siyang dahilan. So ano ang dahilan? Suspect natin is capacitor. Kasi mahina nga yung ikot, iinit yung makina or yung coil, iinit,
at masusunog ito kung hindi naputol yung fuse. Ngayon titingnan natin itong capacitor kung tama pa ba yung capacitance na 1.5 microfarad. Okay, pause muna natin. Para hindi ako mahirapan na gagawin yung ating pag-demo, ayan, pinutol na natin yung connection ng kapasitor mula doon sa ating coil, at yung kapasitor po ay nakaklip na dito sa ating T-probe. Ganon din dito sa kabila. So isang linya lang po yung pinutol natin dahil buo naman po yung motor nung i-bypass natin. So sira dito yung thermal fuse, at sa paraan natin ngayon ay bypass lang muna dahil nagre-repair lang tayo, dahil kung sayang naman na magkakabit tayo ng thermal fuse dyan sa loob kung hindi naman maayos. So dahil buo siya, thermal fuse na lang ang kulang, pero may iba siyang problem. Yan yung mahina yung kanyang pag-andar. Ngayon dahil mahina yung kanyang ikot, titingnan natin ngayon yung capacitance na 1.5 microfarad. Dito gamit yung ating digital tester again. Ilagay natin sa capacitance. Yan po ay 380 nanofarad. Ibig sabihin po, yung 1,500 nanofarad ay bumaba na. Nagiging 380 na lang ang kanyang capacitance. Yan po yung dahilan. So, pause muna natin. Kuha tayo ng capacitor na 1.5. Meron na akong capacitor na brand new, wala pa hinangan. Ayan. At babasahin natin ngayon dito sa ating T-probe. Ano pa rin tayo sa capacitance. Basahin natin. Ito ay 1.5 din, at ang nakita natin na reading ay 1.51. Ayan, so good ating pyesa na ikakabit, at ito ay brand new. Ngayon, ikakabit na natin. Napalitan ko na yung capacitor. Ito yung capacitor, kulay gray, at magkaiba sila ng kulay black yung sa atin na brand new. Naikabit ko na rin yung wiring mula sa ating line capacitor. Hindi pa natin nalagyan ng thermal fuse, hindi rin natin nilinis kasi pag napaandar natin ito, tapos na yung video natin, di ba? So ang problem na naisolve natin na hindi umandar, putol yung fuse. Bakit naputol? Kasi yung kapasitor na bumaba na yung kanyang capacitance, nagiging 300 plus na lang po siya. So galitan natin. So thermal fuse para sa dead set, tapos mahina yung hangin, kapasitor yung papalitan. So sa ating pag-repair, yan lang po yung ating paraan muna. Ito, plug-in na natin. Nakalagay na po sa number 1 yung ating electric fan, yung ating selector. Ayan, ayan o. Di ba? Maririnig na natin yung paggaspas ng hangin, at ilagay natin sa 1, 2, and 3. Ayan. Ayan o. Okay. I-off natin. Tapos i-on natin sa 1. Mabilis na po siyang umandar. So ang mangyari, dahil solve na yung problem, lilinisin natin yung mga alikabok dyan, at lalagyan natin ng langis, at saka lilinisin natin yung ilisi, at lagyan natin ng thermal fuse. Lagyan po natin ito ng fuse. Ito marami tayong thermal fuse dito. So dito ay kung makikita natin, sunog na po yung kanyang cable tie. So bago natin baklasin sa paglagay ng fuse, ay lagyan muna natin ng tali para hindi po mabaklas yung wind natin. Okay, yan na siya. Hindi ko na ipinakita yung pagbaklas natin para hindi mapuno yung memory ko. So sabi ko kanina, talian ko muna para hindi mabaklas, saka natin tinanggal. At ngayon, dahil medyo madikit, kaya lagyan natin ng thinner. Tapos tanggalin natin yung thermal fuse. Paano natin tanggalin? Dito kasi dumidikit. Basahin natin ng thinner. Okay. Ayan. Kunin natin yung thermal na nandoon sa ilalim. Basahin din natin. Huwag tayong manghinayang sa pagbasa. Okay. Ayan. Diba? So, saan yung thermal dyan? Wala, di ba? Dito. Ito siya, oh.
Yung thermal ay nandito sa ilalim. Ito siya, oh. Oh, di ba? Ngayon, dahil nandyan yung thermal fuse, tingnan natin sa ating tester. Kasi nga open siya kanina nung i-test natin. Wala. Tingnan natin ngayon yung kanyang number, kung anong number na meron ito. Ang kanyang thermal fuse ay 2 amperes na 130. So kakarating lang ng ating stock na 130 din. Palusutin na lang natin dito, you know. So marami kasing mga ano dito, yung merong mababa lang yung kanyang temperatura, kaya madali din siyang maputol. So dito ang gagamitin natin is the same na 130 na 130 degrees Celsius din na 2 amperes yung ating gagamitin. Hindi na makikita sa ating camera kung ating i-zoom in. Ayan, 130 2 amperes. At yung ating papalitan ay ganun din. So putulin natin dito. Ayan, gunting lang yung ginamit natin kasi nagmamadali tayo. Ito, kailangan makita ninyo na yung iba kasi mababa yung specs, kaya ayan, 130 degrees Celsius na 2 amperes din. So kung mababa yung specs na ipapalit, siyempre mapuputol din siya kaagad. Ngayon yung kakabit natin is mataas, kaya matibay itong ating gagamitin. So tanggalin ko lang muna ito. Sa aking paghihinang, iniipit ko po siya ng tweezer, parang lungnos. Lagyan natin siya para hindi makaabot ang init ng soldering iron doon sa ating fuse. Ganyan lang po ang paraan ko. Ayan, o diba? Nahinang ko na yung kabila at ipapasok natin itong ating ito. Ayan, diba? Tapos ito ihihinang natin, at yung fuse natin ay nakabaluktot lang yan dyan. Okay, ganyan siya. At ito puputulin natin para ilagay natin mamaya. Papasok natin siya dito, tapos ito ay ilalagay natin dito. Ilalagay natin siya dito, medyo malabo yung ating camera, no? Pero di bale, ang importante ay mahalaga. Ayan. Titingnan na natin sa ating tester kung may reading na. Ayan na, meron na, di ba? Ilalagyan na natin, binalik na natin siya dito sa dati. Ilagyan na natin ng close-end wire connector. Pipitin lang natin ng plier. Close-end wire connector. At ito ay lagyan din natin ng balot. Nabalot ko na. Pupukin lang natin ang safety. Okay, matigas. I-assemble ko lang yan, ibalik ko lang yung kanyang mga
paraphernalias dyan para po ma-testing na natin. Bago na yung thermal fuse, bago na yung cable tie, at bago na rin yung capacitor. So yan yung pinalitan natin, ha. Okay, balik na natin ito. Yan. Okay. At habang nakadapa, pandarin natin para makita. Ayan, oh. Saksak natin. Lagay natin sa 1. Okay. 2 at 3. So ayos na. Okay, patayuin natin, patayuin. At ulitin natin yung pagpapaandar. Sumuot natin. Ayan. Okay, pandarin na natin. Okay, ayan, mabilis. 1, 2 at 3. Okay, pa-steady muna natin. Ayan, steady na. Ayan na, so solve na. At i-off na natin. Okay, so hindi ko na uulitin kung ano yung mga ginawa ko. Maraming salamat sa inyo, sa inyong lahat, sa support. Shout out sa lahat po ng mga vlogger, sa lahat po ng mga kaibigan namin. Maraming salamat sa laging pagsa-shoutout sa akin at sa suporta po. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa lahat ng mga video ang aking i-upload. Maraming salamat. Andy Rabino TV po lamang. Bye-bye.